for solidarity and peace. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang araw po sa atin lahat. Gusto ko pong malaman ng taong bayan at lalong-lalo na sa kaharap ko na tinatawag na EDSA Shrine Chapel. Ako po ay Muslim, pero ako po ay nag-aral dahil pinili ko ang sinasabing eskwelahan na Catholic school. Dahil sa akala ko po, ang mga Catholic school ay siya ay nagbibigay ng maayos na pakikisama o dalamhati sa mga kapwa Pilipino, mapa-Muslim ka man, mapa-Kristiyano ka man. Pero dahil sa akin nakikita, mukhang nagkamali po yata ako. Dahil nakikita ko na sa harap ko na ang pinili kong eskwelahan na Catholic ay mukhang mali po ang landas. Dahil ang kanilang sinusuportahan ay ang nakaupo na mandarambong na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos Jr. Mandarambong ang Pangulo natin! Ako po ay nalulungkot. Mandarambong ang Pangulo natin! Ako po ay nalulungkot dahil nakikita ko sa harap ko ang mga kabataan na mukhang naliligaw ang landas. Dahil imbis ang ipaglaban nila ay ang kanilang kinabukasan, pero mukhang iba ang tinuro ng kanilang mga guro sa eskwelahan. Dahil kung makikita niyo po, isa po silang Katoliko, pero ang makikita niyo sa kanila ay dirty finger. Tama po ba yun? Mga kapwa akong Pilipino, wala po tayong pinipili dito. Mapa-Pilipino ka, mapa-Arabo ka, mapa-Kristiyano ka, mapa-Iglesia ka, mapa-Katoliko ka, at born again, at iba pang religion na ating sinasamba. Ako po ay nandito sa harap niyo para po ipaglaban ang tunay na laban, dahil nandito na po ang mga tao na kapaligid na hindi naniniwala sa tama, kundi naniniwala sa maling direksyon. Maawa po kayo sa mga kabataan. Huwag po natin silang linlangin. Sila po ang pag-asa ng ating bansa. Utang na loob po, mga kababayan. Mahal ko ang mga Katoliko. Kahit isa po ako Muslim. Dahil sa akala ko po, ang mga Katoliko ay nagbibigay ng turo, tinuturo ang tama, yung landas ng kinabukasan at pakikisama sa kapwa Pilipino. Hindi po para magmura o mag-dirty finger. Naku po mga kabataan, nakakalungkot na po kayo. Kayo po ang pag-asa ng ating bayan. Bakit kayo nagkakaganyan? Kayo ang nakikinig sa maling turo. Kawawa po kayo. Walang-wala kayong patutunguhan dyan sa pinaglalaban nyo. Mali-mali. Ako po ay nalulungkot. Sobra-sobra. Dahil ang akala ko, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Pero sa nakikita ko ngayong araw na to, maling-mali. Ang isang panawagan ko lang sa harap ng Katoliko, magkaisa po tayo dahil ang laban natin dito ay korupsyon. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy, kahit naka-wheelchair na po siya, mas nauna ito kay Ka-Eric na lumaban sa diktadura ng martial law. Pero ito ay nag-aral sa Catholic school na exclusive, pero napunta sa UP Diliman. Naka-wheelchair na po buong pamilya nito, naging member ng Communist Party of the Philippines. Halos lahat silang magkakapatid, naging leader ng NPA. Ngayon, nakikisa sa panawagan para ibagsak na, palayasin si Marcos Jr. Walang iba na kahit naka-wheelchair na, si Tita Tess
Marcos na yung pamilya nito, nag-NPA, nag-underground, nag-Communist Party of the Philippines. Magkaisa tayo! Maraming salamat ka, Eric. Sana ang boses ko okay pa rin po. Payungan sana. Ang dati namin sinisigaw, yung mga kasama ko dyan dati, ibagsak! Huwag matakot! Ang sigaw ko ngayon, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang dami ko po mga kasamahan sa social media, taga-UP naman, ang gustong sumama kahit na kami senior citizen na. Bakit? Kasi hindi na bago ni Cory Aquino nung nilagay namin siya nung nag-EDSA People Power tayo, hindi na bago ang sistema ng kabulukan ng Pilipinas. Nandyan pa rin ang mga magnanakaw, nandyan pa rin ang mga kawatan, ang plunderer, na dapat ay buhay ang kapalit dahil ang ninanakawan ay ginawang breadwinner ang mga taxpayers, ginawang forever gatasan. Lahat ng ating galaw, simula ng paggising natin, tayo ay nagbabayad ng tax, ng buwis, tapos para nakawin lang ng party list congressman. Anong klaseng buhay ang binibigay niya sa atin? Dapat hindi ko boboto si Tatay Digong dahil kami ay puro aktivista sa bahay. Pero si Mar Rojas dapat ang iboboto ko dahil kaibigan ko ang mga pinsan. Kaibigan ko ang mga Araneta. Ako ay nag-aral sa isang Catholic school. Nakaklase ko si First Lady. Pero anong ginawa? Katoliko ang reliyon. Pero ang reliyon ay gawang tao. Ang spiritual ay galing sa Panginoon. Maski si Father Jerome, kaya kung palalayasin tayo dito sa EDSA, si Father Jerome ay apo namin. Spokesman ng CBCP. Ako ay nangongolekta at 18 years old. Nangongolekta ako ng kontribusyon para kay Cory Aquino sa mga senador na makakaliwa. Pati kay Joma. Marami yan ng mga senador at congressman na nakipagkaibigan, nakisiping sa mga komunista. Kaya alam ko, komunista talaga ang Dilawan at Pinklawan. Huwag ninyong itago. Bakit kayo nagkakampihan? Kasi kayo ay anti-Christ. Dahil hindi nyo palalampasin ang pagnanakaw sa mga kaawa-awang Pilipino. Kung kayo ay malakristo, kaya hinahamon ko ang mga pare, ang mga pastor ng NCCP, UCCP. Dati kayo nagko-contribute sa mga komunista. Nasaan kayo ngayon? Dito kayo magsalita, hindi dyan sa mga walang paninindigan. Kung may paninindigan kayo, kahit wala kayong gwadya, wala kayong kotse, wala kayong pera, kayo'y nakatira sa kung saan lang na pwede kayong patayin. Dapat kayong manindigan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi ba tayo na-challenge, naka-wheelchair na po si Tita Tess Belus at siya po ay senior citizen. Ang buhay po niya at ng kanyang pamilya ibinuwis nila sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at sa NDF. Kagaya ni Ka-Eric, ako po 21 years sa CPP, NPA, NDF. Si Tita Tess Belus, buong kapatid niya, buong pamilya ay nag-NPA, nag-Communist Party. Pero ngayon nananawagan, sobra-sobra na ito. Si Marcos na at si Romualdez, kasapot na nila ang mga komunista, ang mga hilaw na komunista, at ang kanilang mga alipores, pati ang taong simbahan na budol na rin nila. Eric, dati tayo magkasama sa kilusan ng pagwawasto ng katotohanan. Ngayon, kilusan ng pagwawasto ng kamalian at kabulukan ng Marcos, gobyerno ni Marcos. Kaya kayong mga pulis, officers, ang tatay ko ang naging boss ng mga pulis ng panahon ni Magsaysay, konsehal. Alam ko kung gaano kababait kayo, may mga pamilya ko, may mga kapatid kayo. Huwag ninyong hayaan
i-recruit ng Makabayan Black. Huwag ninyong hayaang i-recruit ng komunista. Kayo ay manindigan laban sa mga komunista, bangag, dilawan, piglawan, at mga tiwaling mga kakampi ng mga bulok na sistema. Maraming salamat po. Patuloy ang laban. Ayon, Tatay Ben, pinapanawagan natin ang boses ni Undersecretary Ben Ranque habang nagpapahinga si Tita Tess Veluz, at itulak natin ang wheelchair, padaanin natin ang boses ng mga matatanda ngunit matatapang pa rin at magigiting. Mabuhay ka, Tita Tess Veluz. Ang mga komunista ang nanggugulo sa ating bayan. Kahit sinong presidente, ginugulo nila. Kaya hindi tayo masinso dahil sila manggugulo. Ngayon, dahil bangag ang Pangulo, sinusuluan nila, hinututan nila, nagkapira sila, mga magnanakaw kayo! Pira ng bayan yan! Bilang former undersecretary ng nakaraang administrasyon, bakit ang ating mga kabinete ngayon hindi sabihan ang presidente na bumaba ka na dahil wala ka na sa tinong kandiluan, wala ka na Bongbong Marcos sa matinong pag-iisip, bumaba kaya. Yan ang gawin ninyo mga kabinete. Cabinet members, I challenge you, withdraw your support to the bangag, buang, walay utok na presidente dahil siya po ay isang national security threat. Nagkagulo ang ating bayan, sinasakyan ng mga komunista upang ang kanilang klaseng gobyerno na mamatay tao, sila ang manantili dito sa bansa. This is the only president who allowed the communists to be with Malacanang, to be in Congress, to be in the Executive Department. Pinasok at inalaw ni Bangag Bongbong Marcos ang mga komunistang manggugulo sa atin dito sa bansa natin. Kahit sino pa ang mga presidente sa ating bansa, ginugulo tayo ng mga komunista na yan. We have to end this madness. We have to end this insanity of the president. Let us call for Bangag Bongbong Marcos to step down and let somebody who will be that somebody is to lead this country so that we will be redeemed by the administration Bangag Bongbong Marcos na magnanakaw. Lahat na mga kasapi niya magnanakaw. Ganyan sila kamasama. We are sad that our brothers and sisters in the Catholic Church have been corrupted by the communists of the Philippines. Kinurap sila ng mga bayan, kinurap sila ng mga makabayan upang pagsabihan ang mga Katoliko na kuno they have to condemn. Sabi nila sa kanilang mga sinasabi nila, i-condemn daw nila ang corruption. Tama ka, palayasin na natin sila. Sabi nila, yung tinuro na Katoliko, i-condemn natin ang corruption. Pero anong gagawin sa mga magnanakaw? Ayaw ang gagawin sa mga korap. Wala kayong sinasabi. Gusto na ninyo kundinahin ang mga magnanakaw, ngunit hindi ninyo parusahan. Is that justice to you? Justice ako yung hiningin ninyo. Nga nagmamarcha kayo, pinupuno ninyo ang People Power Monument, ha? Pero ang sabi ninyo, kondinasyon lang. Huwag just condemnation. Let justice reign. Kung sino yung sinasabi ninyong korap, dahil hindi naman ninyo sinasabi ni si Marcos, kung sino ang sinasabihan ninyong korap, palayasin nyo. Walang silbi yung pagpapainit-init ninyo dyan. Kung hindi ninyo sasabihin, Marcos alis dyan. Wala
ninyo palayasin. Nagsasayang lang kayo ng inyong mga resources, nagsasayang ng energy, nagsasayang ng inyong mga kabataan, bit-bit po yan. Pero mali ang inyong mga panduwala. You are guided. Ha? Maitim na budi ang nag-guide sa inyo para kayo you have condemning. I-condemn daw ninyo. Sabi ng mga pare, i-condemn ang magnanakaw. Pero hindi kayo nagpaparusa sa mga magnanakaw. Is that the way the Filipinos ituro niyo sa kanila? Na condemn lang ang mga magnanakaw pero hindi natin pasusahan? Ano ang klase kayong mga tao? Bangag na ba din kayo? Ha? Na bangag na ba kayo? Bakit hindi ninyo isigaw, Marcos alis dyan, Marcos resign? May pag-iusap kami sa pulis. Jeff, nakikiusap ako si Ka Eric po ito. Pag tinatabunan nyo ang aming placards, sabang yung sa kabila, nakalantad ang placards, hindi naman pwede po yan. Hindi na makikita ang placards namin, no? So, baka pwede tayo mag-negotiate. Wala ng placards, no? Mga kapulisan, sila po ang komunista. Ang placards natin, nilabas niyo. Ang komunista. Ang Marcos resign, nilabas niyo. Ilabas ang Marcos resign. Bakit tayo tinatabunan ng Marcos resign? Ilabas niyo po ang Marcos resign. Komunista. Itaas pa ninyo. Hindi natin ulihin. Hindi natin kailangan ng mga pulis. Ano na bang nangyari sa Sila lang kami, sila nga ako nagrarally din. Yan ang mga Kaibahan nila sa amin. Sila ang dapat alas Sa ilabas ng Marcos resign. Mga kababayan, huwag kayo magtago. ilabas ang Marcos resign. Ang pinakasentro nito ay si Marcos. Bakit tayo mag-aalangan? Ilabas niyo ang Marcos resign. Huwag tayong umarang sa lansangan, pero huwag namang harangan ng ating mga placards. Okay? Ilabas niyo po ang mga placards niyo. Kami nakikiusap po. O, tapos na tayo natarali. Go ahead. Marcos resign.